Pero we'll go on with the lesson natin sa sining hapon. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Don't talk to the Yes. Okay. Turn with me now in the book of James, in chapter 2. Let's read from verse 1. James, chapter 2. If you don't have any Bible, kindly read with your seatmate kung wala ka. Kung wala ka na isang Bible, tupat kung wala siya. Do you know, it's better to have a Bible rather than a house. Siling mo na siya sa kakawal for preacher, siling niya, maayo pa kung niya, nga may Bible ka, kaysa sa may balay ka. Pero mas naayos niya kung may balay ka na, may Bible ka ba? Okay. Alright, chapter 2 sa book of James. Are you there? Okay, tuwag lang kami doon. Alright, sige, good. James chapter 1, chapter 2, let's read from verse 1. My brethren, have not the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with respect of any persons. For if there come unto your assembly a man with a gold ring, in a goodly apparel, and there come in also a poor man in vile raiment, and you have entertained or respect to him that weareth the gay clothing, and say to him, sit thou here in a good place, and say to the poor, stand thou there, and sit here under my footstool. Are you not then partial in yourselves? And are you become judges of evil thoughts? Hearken, my beloved brethren, has not God chosen the poor of this world rich in faith, and heirs of the kingdom which he has promised to them that love him? But you have despised the poor. Do not rich men oppress you, and draw you before the judgment seats? Do not they blaspheme the worthy name by which you are called? If you fulfill the royal law according to the scripture, thou shalt love thy neighbor as thyself, you do well. But if you have respect to persons, ye commit sin and are convinced of the law as transgressors. For whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. Alright, the Lord has blessed the reading of His Word. So we'll learn about what James is telling us in chapter 2. May isa akong story nga nabasaan. I don't know if you heard about Mahatma Gandhi. Sino sa inyo nakabasa sa Mahatma Gandhi? Si Mahatma Gandhi ay kamayan lang din niya maging Christian. Kamayan lang din. Siya ay isa kay Hindu. Si Mahatma Gandhi ay one day, nagbasa gid siya, binasa niya gid ang the whole New Testament. Gininchindi niya, ginhamot niya. Sa nahampan niya, siling niya, amo ni siguro ang solusyon sa caste system sa India. Katulad naman sa India, hindi pwede magtupad ng lalaki ka babae. Don't you know nga second class citizen ng babae? Taas pa ganit panulok nila sa bakas ng sa babae mo. Wala na yung makatupad, mas mataas lang baka panulok kung dito ka sa India. Yeah. Magtabok ang baka, ya. Nagulong sila mo. Pero kung tao, dire-diretso lang sila. So may caste system dito sa India. Kag sila ay may mga sari-sari sila yung mga levels sa mga tao. Kapag ikaw ay Sikh, kita ng mga Sikh, mga Hindu, mga Sikh Hindu, mga Indian Sikh, nabalang kita nila ng long hair, na may turban diri, yung pinapalibot-libot diri. Amo na ginatawag natin nga Bombay. Kita mo na? Ngayon lang pinapalibot-libot pala diri. Amo na mga Sikh. Isa na siya sa mga mataas nga status sa society dito sa India. Do you know si Tagantayan?
Iba na may sinapan. Bilaw siya sa Sikh. At itong isa na duduman mo itong katulad ni Stephen dito sa room. Yang pagka sumunod ng Indian, tugog ang bilog na baho sa room. Manabak tayo ng base sa Indian. Amo na sa ila. So, we will be talking about partiality diri sa Bible. Kaya ang Lord nagahambal sa ginatawag natin niya equality. Pero, ang itatakal din ni James sa sininga hapon is about partiality. By the way, ano pala ang partial? Ang meaning sa partial is relating to a part, not as a whole. Di ba lang kapag partial ka, tunga-tunga lang? Okay? Not general, but total. But not general or total, but partial. So, part lang siya. So, let's start by reading verse 1. Kaya i-explain ko na sa inyo. Kaya may matahong na lesson kita nga makukuha sa sining passage. Okay, let me read it to you in Good News Bible. Siling ni James, chapter 2. My brothers and my sisters, as believers in the Lord Jesus Christ, the Lord of glory, you must not treat people in different ways according to their outward appearance. Now, whether we like it or not, God looks at the heart, but people look at the outside appearance. People usually judge people by their outward looks or appearance. So, hindi man malayan yung magpagwapo ka. Hindi man malayan yung magpagwapa ka. Ang hambal ni James diri, suppose a rich man wearing a gold ring and fine clothes come to your meeting, and a poor man in ragged clothes also comes. So, may gina-differentiate siya. Halimbawa, sila nga nagdungan ang imol, kagamang karanon, ang sulot sa inyo, kapag pililipon. Kagamaman sa verse 3, if you show more respect to the well-dressed man, and say to him, have this best seat here, but you say to the poor man, stand over there, and sit here on the floor by my feet. So siling ni James, kapag ako naging imo mo, then you are guilty of creating distinctions. Now, pamangkot ko, paano mo may baluan bala ang magaranon kagang imon? Sa pagsagwa nila na pamayo. Di ba lang kapag ka nakita sa tao na nakapaningsing, ang sing-sing bala nga kadahot-dako, so may kulilintas din, may kadena, dali nga daw kakihas ka ko, na pwede siya mapigpig. Kita mo na, ang dako-dako ka kadena dira. Yun eh. So may harap pa siya dali nga bracelet. Nga na kung kumpok-pukon ka sang iyaya nga salsalon diri, na pwede ka mabuklan. Na, and then, naka-welcome, kagtahong-tahong mabayo. Kasi rin kaya nga, nagwapa na siya. Now listen to me. Whether we like it or not, ang tao, nagtatanaw din man sa pagsagwa. That's why it's good to wear good clothes. Para bisan di ka may kanto, may gamay ng pabor. Kaya nga, ang tao ay natulog din niya sa outer appearance. Mag-apply ka mo sa trabaho. Ano din ba? Dapat nga magbayo ka sa eksakto. Na ginatawag kita nga, power, blessing. But we are not into that. We're dealing with partiality. Kaya ang tao yan, nagiging partial sa nakikita niya. That's why kung gusto niya makapag-take advantage sa good esteem, mamayo ka mo sa eksakto. Hindi man niya sila kayong pasyonista ka. Hindi niya magbayo kung niya sa pangalisay. Alright. Sila ni James, halimbawa nagdungan yung duha, gagawin ng imol, usually, ang imol ay nagabayo siya sa medyo nalaon natin niya relief.
30s na. Medyo daan-daan na kabayo. And sila ko nagaling sa inyo, whether you like it or not, sa bayo na nabarulok, nagatulog ang mga tao. But, si James nagambal sa aton, sila niya, nagwa-warning sa aton, hindi kita malamusan. Kaya, sila niya, you are guilty of creating distinction among yourselves, of making judgment based on evil motives. Halimbawa, may nag-abot galit nga, duha ka klases ng tao. Ang isa, gwapong-gwapo, mukhang may kwarta. Ang isa, medyo daw hindi siya mag-country, daw nawiya-wiya pa siya, daw may lubog, ang iya ng country. And then you entertain much better ang isa ka nagabayo sa namin. Ang napati sa Bible, sa isa ka version na basahan ko, you become judges with evil thoughts. Judges ka na may evil thoughts. Isa pagit gamitin sinisili niya dere, nga nagiging judge ka with evil motives. Now, ang pamangkot ko sa inyo sining ako, nga napapaboran na sa mi ang may mga kwarta kaysa sa mga imor. It is because of ang makukuha sa mga tao na naghahatag sa pabor dito sa may kwarta. One day, nagasakay kami sa jeep. Dira kami dala sa crossing malanda sa may General Luna, kadra sa UP, dira sa stoplight. Dahil na dra? Gulpi lang, pick up ang kumbago. Nag-violate siya sa violate siya sa traffic rules. Sabi sa anak na hambal sa kwan, ang hambal sa traffic officer, stop. Nagpatunga siya. Why is against sa back? Sa traffic officer? Dasan ng mga ginapang dakog nga, mga jeepney driver, kiparapitan naman, sila ko, Sky, dakpato! Dali-dali mo siya, nagmotor siya, kasi dinakop niya man. Sila ko, it doesn't mean nga may kwarta itong tao na to, ay hindi ka maging fair sa ila. Dakpato! Dinakop niya man. Kaya, bangod bala kung may kwarta, nadlog na lang. Kabalo mo si Jesus, usually ang may kwarta sa una. Ang mga siya wala nilang natagaan isang special attention. Ang mga propeta sa ito sa una, ang mga hari nga nagpalapit sa ila, wala nilang natagaan sa maayong attention din. More than sa mga imol nga mga pumuluyo nila. Usually, kapag naghatag kita sa pabor sa may mga kwarta, ang nakatabot gali, because of the benefit na makukuha natin sa ila. That's why sila ni James, don't ever do that. Nga maghatag ka mo sa special din nga attention sa mga tao because ang kalamangan nila yan, nga may kwarta sila. We should treat everybody fairly. Ang balay makatupad, isang imol-imol lang. Natupan ako na doon ang karaman. Dito ba? Now, sa Bible, nakita na ko, may napapaboran din man isang Diyos. Don't you know that Jesus grew with the favor of God and man? That is because they are worthy of this favor. Hindi na itong papaboran ng tao, it's because lang yan nga, bangod sa damo kwarta niya, maasikan kita sa blessing niya. Usually, amuna ang ato niya nga, judgment, treatment sa mga tao, because bangod na papaboran ka, ginabaklan kita sa peritage, paboran na nato. Out sa langit nga. Out. Manghagad ganit ni nagapanglibre ta, wata nakata sa nakata makadto ka dito sa nakata sa kalita sa bot ko hinabuyo. Pero pag mo sa prayer meeting ta, ito may sakit
Are you with me? We should treat